trafficking. This is a non-bailable offense po. So hindi lamang po si Alice Guo yung sinampahan po ng kaso. Base po dito sa hawak ko po na order ay si Alice Guo and 14 others po. So may utos po ngayon ang RTC Pasig po para ilipat po si Alice Guo sa Pasig female dormitory po. We will honor this court order po. So as soon as matapos po itong arraignment niya po na nakaschedule ay susundin po natin itong order sa atin na na-receive ng PNP yesterday po. Po doon sa Pasig ay binalik muna natin sila dito para makuha po yung mga gamit and dumaan po sa proseso. Kailangan din po kasi nga magsagawa ng mga medical examination, physical examination ng PNP prior turnover po. So ganun din po ang magiging procedure po dito kay Alice Guo bago natin siya i-transfer sa Pasig probably today po yan. Akusado na si Walter Wonglong ay pinalilipat din sa Pasig City Jail mula naman sa Tarlac Provincial Jail kung saan ito nakakulong. Non-bailable ang kinakaharap na kaso ni Guo na nagugat sa raid sa Pogo Hub sa Banban Tarlac noong Marso. Sa mga kaso. Mga ano? Contempt pa rin daw pong iba kaya... Hindi. Ito, a deliberate move to you, from you. With your lawyer, hindi kayo nag-bail kasi mas gusto mong nakadetain doon sa PNP Custodial Facility. Kaya hindi kayo nag-bail. Ayun yung totoong kwento doon. Huwag na tayo maglokohan dito. Matapos ang 13 oras na hearing, tila nahila lang ang inis ng mga kongresista sa pagtatanong kina-dismiss Banban Tarlac Mayor Alice Guo at negosyanteng si Cassandra Leong dahil sa patuloy na pag-iwas ng mga ito sa mga tanong. Nasa ika-6 na pagdinig na ang House Quadruple Committee kaugnay ng operasyon ng Illegal Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs. Paulit-ulit na iginigiit ng 38 taong gulang na dating mayor ang kanyang karapatan laban sa self-incrimination dahil umano sa patong-patong na kasong nakasampa laban sa kanya, partikular sa ni-raid na Pogo sa Bamban, kahit pa sa mga simpleng tanong ng mga mambabatas. With the intelligence of Kong Doming, I move to cite Alice Guo in contempt in violation of our Section 11, Paragraph C. So move, Mr. Chairman. This is duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. Mr. Chairman. Alice Guo aka Guo Waping is cited in contempt. National Police. Bagaman nag-alok si Guo na isisiwalat ang pangalan ng tumulong sa kanyang makaalis ng Pilipinas sa isang executive session, tinanggihan na ito ng komite matapos ipahayag na hindi taga-gobyerno ang sangkot dito. Nainis din ang mga kongresista sa pagtatanong naman kay Ong, ang incorporator ng Whirlwind Corporation, ang kumpanyang nagpaupa ng lupa sa ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Nobya ni Ong ang kapatid ni Alice Guo na si Wesley Guo. Nagpakita ng ilang graduation pictures ni Ong ang mga mambabatas, ngunit iginiit nito na elementary level lang ang natapos niya at hindi nakapagtapos ng high school. Nang tanungin si Ong kung saan ito nag-aral, wala daw maalaala ang 24 na taong gulang na negosyante. Sabi mo, nag-alas ka tapos ngayon ilang beses ka lang pumasok. Tinatanong kita ngayon kung anong school. Ay, bakit incriminating ba yung tanong ko? Pwede ba yun? You're lying. Hindi po, Mr. Chair. Hindi ko lang po sigurado kung ano ang pangalan ng school. Ako po yung matanda na pero alam ko pa rin kung saan ako nag-graduate ng elementary school. Alam ko rin kung anong buwan at taon ako kinasal. Tapos ikaw, batang-bata ka pa, hindi mo alam kung saan ka nagtapos. Anak ng tinapay naman, oo. Dahil dito, siya naman ang isinunod na pinatawan ng contempt. Pagkatapos ng 30-day detention sa House of Representatives, ililipat si Ong sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Anting pinaghihinala ang sangkot sa operasyon ng illegal na Pogo. Ito ang unang pagkakataong magkasamang dumalo sa pagdinig ng Quadcom sina Ong at dismiss Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Incorporator si Ong ng Whirlwind Corporation na nagpaupa ng lupa sa ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga at kasalukuyang nakadetine sa Kamara matapos ma-cite in contempt. Nobya si Ong ng kapatid ni Alice Guo na si Wesley Guo.
Sa ika-6 na pagdinig ng Quadcom, kinumusta muna ang kanyang kalagayan matapos makonfine sa ospital ng ilang araw dahil sa mababang blood pressure at blood sugar level. Hindi naman nakapagpigil ang isang kongresistang punahin si Ong at tawaging isang pathological liar o labis sa pagsisinungaling. Miss Cassandra Ong, kamusta ka na? Kamusta na ang iyong head? Good afternoon po. Okay lang po. Okay ka na? Yes po, yung Mr. blood Chair. pressure mo hindi na bumababa? May maintenance naman po. Very troubling sa akin as a mother and as a doctor. Napakamatik nung pagsisinungaling ni Miss Cassie Ong. When she was asked low sugar, agad-agad nakasmile pa with all the eyes. Walang problema kasi may maintenance. In other words, Mr. Chair, I hope I'm wrong, but her actuations and her actions reflects a complete picture of a pathological liar. Binusisi rin ang ilang graduation pictures ni Ong. Pero anya, elementary ang natapos nito at hindi nakapagtapos ng high school. So, meron akong picture dito. Nakatoga ka ng graduation. Ay, ito. Mukhang high school graduation yata to o college. Can we ask the page to please show this to Miss Cassie Ong? High school yun? Anong school to? Public school po yan, ALS po. Pero po, hindi po yan natapos. Bali, parang pumunta lang ako ng ilang beses. Okay.